bago ka mag-scroll, upo ka muna dito. Kasi dito sa channel na to, mga kwentong totoo ang lasang ikakwento ko. Pag-ibig na hindi perpekto, pero totoo. Kwento ng mga ordinaryong Pilipino. Kagaya mo, kagaya ko. Kaya kung handa ka na, kumuha ka ng kape mo at simulan na natin. Ito ang kwento ng 7 buwan na kaming magkarelasyon. Pero dahil sa isang long ride, doon ko nalaman kung sino talaga siya. Hindi ko akalain na ang isang simpleng long ride ay magiging dahilan para makita ko kung gaano na pala kalalim ang selos ng girlfriend ko. Kung meron man kayong minahal na laging kailangang paalalahanan, laging kailangang patunayan mo, araw-araw, gabi-gabi, na mahal mo sila. Alam niyo yung feeling na parang kahit ano pang gawin mo, hindi pa rin sapat. Ito yung kwento ko. Kwento ng 7 buwan naming relasyon at kung paano natapos ang isang simpleng road trip sa paraang hindi ko inasahan. Bago tayo magsimula, kung type nyo ang ganitong klaseng kwento, totoong buhay, totoong sakit, totoong katangahan minsan, mag-subscribe kayo at i-like nyo ang video na ito. Baka kasi kayo rin nasa ganitong sitwasyon na yon. At sana matulungan kayo ng kwento ko na makita ang sarili nyong sitwasyon ng mas malinaw. Sige, simulan na natin. 7 buwan na kaming magkasintahan noon ng girlfriend ko. Sa labas, ang gaganda naming tignan. Yung tipong couple na inggit ang mga tao. Yung tipong palagi kaming magkasama, palaging nagpo-post ng mga cute na litrato. Pero sa likod ng camera, iba ang totoong nangyayari. Araw-araw, at hindi ako nagbibiro dito, araw-araw, hindi tumitigil ang girlfriend ko sa pagtatanong sa akin kung mahal ko pa siya. Sa umaga, gigising lang siya, unang tanong niya, "Mahal mo pa ba ako?" Sa gabi, bago matulog, kailangan kong sabihin ulit. Minsan kahit walang dahilan, biglang bibitawan niya lang sa gitna ng usapan namin. "Sure ka bang mahal mo pa ako?" Sa umpisa, aamin ako, kinikilig pa ako nun. Iniisip ko, siguro gusto lang niya ng assurance. Naniniwala ako na dahil mahal na mahal niya ako, kaya siya ganon. Gustong-gusto lang niyang marinig pa ulit-ulit. Normal lang siguro yon sa mga relasyon, sabi ko sa sarili ko. May pagkasilosa lang siya, kahit wala man lang dapat ipanibuguan. Pero yun nga, sa umpisa lang talaga masarap ang pakiramdam nun. Dahil kalaunan, lumala ito. Dati kasi kapag nagtatanong siya, ganito lang ang forma. "Love mo pa din ba ako kahit na..." Tapos may susundan pang kung ano-ano. "Kahit na hindi ka na-excite pumunta sa bahay namin? Kahit na sinigawan kita kagabi? Kahit na nagtatampo ako palagi?" Ganun-ganun lang, parang nangangapa lang siya ng words of affirmation. Kaya naman, sinasagot ko naman siya buong puso. Dahil, oo naman, mahal ko siya. Pero may isang araw na nagbago ang lahat. At doon, nagsimula ang kwentong ito. May motor ako. At isa sa mga paborito naming gawin bilang couple ay ang mag-long ride. Yung tipong walang direksyon. Basta sumasakay lang kami, tumatakbo, nagpapalipas ng oras habang tumitingin sa daan, sa mga puno, sa paglubog ng araw. Para sa akin, ito yung mga sandaling parang wala kaming problema sa mundo. Kami lang, ang motor, at ang haba ng kalsada. May mga helmet kaming dalawa na may built-in na mic. Yung tipong kahit nasa gitna kami ng highway o nasa liblib na kalsada, kaya naming mag-usap ng normal, parang magkatabi lang kami, hindi kailangang sumigaw. Alam niyo yun, para hindi boring ang biyahe, para may kwentuhan, may saya.
Kaya't isang araw, nag-decide kaming mag-long ride. Walang partikular na dahilan. Gusto lang naming lumabas, huminga ng sariwang hangin, iwanang sandali ang gulo ng buhay namin. Sumakay kami ng motor, sinuot namin ang mga helmet na may mic at umalis kami. Sa umpisa, normal lang. Kwentuhan kami tungkol sa trabaho, sa mga kaibigan, sa mga bagay-bagay na wala namang malaking bagay. Tumatawa kami. Minsan tahimik lang kami. Nararamdaman lang ang hangin. Yung tipo ng biyahe na gusto mong tumagal ng matagal. Pero habang tumatagal ang biyahe, doon niya naisip na magtanong. Randomly lang, sabi niya sa mic, "Love, mahal mo pa ba ako?" Numiti ako sa loob ng helmet ko. Sanay na ako dito. Kaya sinagot ko agad, buong tapat. Oo, love na love. Akala ko doon na matatapos ang tanong niya, katulad ng dati. Pero hindi, humirit pa siya. Anong tawagan niyo dati ng ex mo? At doon ako natigilan. Bigla na lang na-mention ng ex ko. Sa gitna ng isang magandang biyahe, sa gitna ng kalsada, wala sa oras, wala sa lugar. Sabi ko sa sarili ko, bakit na yun pa niya itatanong ito? Pero sinubukan ko namang hindi ito palakihin. Sabi ko sa kanya, diretso pero magalang. Hindi na dapat pinag-uusapan yan, love. Past is past. Huwag na nating ungkatin pa. Sa tingin ko, tama yung sagot ko. Sinusubukan ko lang namang protektahan ang relasyon namin. Iwasan ang isang usapang wala namang mabuting mangyayari. Pero hindi niya ito natanggap ng maayos. Sa halip, mas lalo pa siyang nagalit. Hindi dahil may ginawa akong mali, kundi dahil hindi ko sinagot ang tanong niya. Naramdaman kong tumataas na ang boses niya sa mic. Naramdaman kong may bumabagong hangin sa pagitan namin, kahit na magkadikit lang kami sa motor. Kaya, sa huli, sumuko na ako. Sinagot ko na lang siya. My love. Tawagan namin ay my love. At doon, stop the motor! Ang lakas ng boses niya sa loob ng helmet. Parang gustong sumabog ang tenga ko. Akala mo kung anong laking kasalanan ang nagawa ko. Pero ang totoo, sinagot ko lang naman ang tanong niya. Siya mismo ang nagtanong. Ako lang ang sumagot ng tapat. Bakit daw love ang tawagan namin? Ganun ang dahilan niya. Sabi niya, siguro raw para habang tinatawag ko siyang love, naalala ko pa rin ang ex ko. Pumasok sa isip ko, gaano ba kalaki ang takot niyang mawala ako? Kung ganito na lang niya kailangang bigyang kahulugan, pati na lang salitang love. Pero wala akong magawa noon kundi ihinto ang motor. Kaya't hinintuan ko ang biyahe sa gitna ng kalsada na hindi ko rin alam kung saan. Akala ko doon na lang matatapos ang drama. Pero hindi pa pala. Sabi niya, gusto niyang ihinto ko ang motor sa pinakamalapit na flower shop. Simple lang naman yun sa tingin ko. Sige, flower shop. Walang problema. Pero ang problema, ang layo na pala ng narating namin. Nasa gitna na kami ng isang lugar na hindi ko masyadong pamilyar. Malayo sa mga establishmento, malayo sa mga mall. Naghanap talaga kami ng flower shop. Sa layo na yon. Sa gitna ng long ride namin, kung saan dapat ay nagpapahinga lang kami, nagbibiyahe lang kami ng walang direksyon. Bigla na lang kaming naging mga taong desperadong maghanap ng tindahan ng bulaklak sa isang lugar na parang wala namang tindahan. Pero natagpuan din namin ang isa. Maliit lang siyang flower shop. Medyo kalawang na ang signage. Pero meron. Doon kami huminto. At doon nagsimula ang tunay na drama. Yung nakatayo na kami sa harap ng flower shop na yon, sabi niya sa akin,
Ano bang klaseng bulaklak yung binili mo dati sa ex mo? Sinubukan kong sagutin ng tapat. Sabi ko, hindi ko na maalala. Sabi ko, tindera na lang noon ang nagsuggest. Pinili niya na lang ang bulaklak. Ako, wala akong pakialam kung anong klaseng bulaklak yon. Basta bumili lang ako noon dahil gusto ko siyang bigyan ng ligaya. Pero hindi niya tinanggap ang sagot ko. Kumuha siya ng cellphone niya. At doon, sa harap ko, ipinakita niya ang isang litrato. Litrato ng ex ko at ako mula sa Instagram ng ex ko. Matagal na yon, pero nakapost pa rin doon. Litratong nakikita mo kaming dalawa. Binibigyan ko siya ng bulaklak. At gusto raw ng girlfriend ko. Eksaktong ganon ang klaseng bulaklak na ibigay ko sa kanya. Yung eksaktong itsura, eksaktong klase, eksaktong ayos ng pagkaka-arrange. Pero problema, sa flower shop na yon, sa maliit na tindahan na pinaghintuan namin, wala nun. Sobrang liit kasi ng tindahan at ang bulaklak na binigay ko sa ex ko dati, parang naka-customize pa yon. Special order. Hindi basta-basta mabibili sa kahit anong ordinaryong flower shop. Kaya sa huli, hindi ako nakabili ng bulaklak para sa kanya. Hindi dahil ayaw ko, kundi dahil literal na wala nun sa maliit na tindahang yon. Pero ayaw niyang tanggapin yon bilang dahilan. Ayaw niya ng iba pang klase ng bulaklak. Gusto niya lang talaga yon, yung eksaktong kopya ng nakaraan ko. Naisip ko sa sarili ko habang nakatayo kami doon sa harap ng flower shop. Paano ba ako makakabili ng bagay na hindi umiiral sa lugar na kinaroroonan namin? Paano ko ba mabibigyan ng kasiyahan ang taong hindi naman talaga hinahanap ang bulaklak? Hinahanap niya ang katiyakan na hindi ko na naaalala ang nakaraan ko. Umalis kami sa flower shop na yon na walang dalang bulaklak. Tahimik ang biyahe pa uwi nun. Pero hindi yung tahimik na kalmado, kundi yung tahimik na parang may bomba na tumitik-tik. Naghihintay lang kung kailan sasabog. At sabi niya sa akin, bago kami umuwi, gusto raw niya ako i-date sa isang partikular na resto. May kasamang litrato ulit siyang ipinakita. Litrato naman namin ng ex ko sa loob ng resto na yon. Gusto niya, doon kami kumain. Sa oras na yon, hindi ko pa alam kung gaano pa kalayo ang tatakbuhin ng araw na yon. Hindi ko pa alam na ang simpleng resto date na yon ay magiging isa pang malaking drama. At doon natin itutuloy sa part 2 ng kwentong ito. Kung paano kami nagbiyahe ng sobrang layo para lang sa isang resto na hindi rin namin naabot. Kung paano siya humingi ng bag na eksaktong kopya rin ng binigay ko sa ex ko. At kung paano, sa huli, nagtapos ang lahat ng ito sa isang desisyon na hindi ko akalaing magagawa ko. Kung hanggang dito lang muna tayo para sa ngayon, alam kong marami sa inyo ang gustong malaman kung ano ang susunod na nangyari. Huwag kayong mag-alala. May part 2 ito at doon nyo malalaman kung paano talaga natapos ang kwentong ito. Bago tayo mag-part ways sa video na ito, gusto ko lang itanong sa inyo. Kung kayo yung nasa sitwasyon ko, ano ang gagawin nyo? I-comment niya sa baba. Gusto kong marinig ang opinion nyo. I-like nyo ang video na ito, mag-subscribe kayo, at i-click nyo na ang part 2 para malaman nyo ang buong katotohanan. Salamat sa panunood at hanggang sa muli.